website ng Bethany Baptist Church San Antonio. Hanapin nyo lang po yan. Mag-login kayo para makuha nyo yung mga lesson. Pero titignan ko po kung sino yung mga kabataan natin na pwedeng mag-asaayos o kung pwede kong paayos kay Oman para mailipat sa audio. Para noon, mas mababa yung kanyang memory na gagamitin, pwede mong lagay sa cellphone, at yung mga nagtuturo sa church, nagpi-preach, nagtuturo sa mga Sunday school, pwede nyo po itong magamit. Kahit po yung ating mismo mga estudyante, yung po mga prinsipyong tinuturo dito ay magagamit din po nila sa eskwelahan. Kung nagbibigay po ng mga reporting, malaking bagay po ito na makatutulong sa kanila. Tayo po ay magpasimula. Tayo po nasa ika-7 bahagi o 8 bahagi ng ating pong pag-aaral sa paggawa ng mensahe. So sa English po, ito ay tinatawag na homiletics, the science and art of sermon preparation and presentation. So bilang pambungad lamang po nating talata, balikan po natin yung pangalawang Timoteo 4, 2 at 3. Sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. So sinasabi lamang po dito, bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Panginoon, tungkulin natin na mangaral. Pero tayo po, upang makapangaral ng wasto at mabisa, kailangan po natin nauunawaan yung tamang paraan ng pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos. So ito po yung kabuuan ng ating pong mga tinatalakay na patungkol po sa paksa ng paggawa ng mensahe. Basahin ko lang po. Una natin tinalakay, paano ikukonekta ang tao sa mensahe. So napakahalaga, kilalanin po natin yung mga taong tuturuan natin para alam natin kung ano yung mga bagay na dapat natin sabihin na makatutugon, makatutugma, makakukonek doon sa kalagayan ng kanilang buhay para yung salita ng Diyos umepekto sa kanila at makatulong. So paano malalaman ang mensahe? So lahat ng mensahe maganda, pero kung bibigyan kita ng mensahe na hindi makakatugon sa pangangailangan mo o sa nangyayari sa buhay mo, alahong silbi ito. Para bang binigyan kita ng vitamins, hindi mo naman kailangan yung vitamins na yun. Sayang lang. Dapat ang uminom ng vitamins na yun, yung nangangailangan ng ganong uri ng vitamina. So sa paggawa ng mensahe, kaya nga po, isa sa inaaral, hindi lang yung gagawin mong mensahe, paano yung mensahe na ito makatutugon dun sa mga pangangailangan ng iyong tinuturuan o mga tagapakinig. Paano mag-aaral sa paggawa ng mensahe? So nagbigay po ako sa inyo ng mga puntos, yung tamang paraan ng pag-aaral para maging madali, maayos, organisado yung paraan ng iyong ginagawang pag-aaral, gayon na rin po sa pagtuturo. So paano gumawa ng pambungad sa mensahe? At isama ko na po ito, paano gumawa ng pangwakas? So napakahalaga po nito dahil kung iisipin po natin mga kapatid, parang hindi siya mahalaga. Pero napakahalaga nung pambungad. Bakit? Kasi kung hindi mo makukuha yung atensyon ng tao sa pambungad, hindi mo na sila magdadala sa pakikinig. At pagka yung pangwakas mo hindi rin naging maayos, wala rin paghamon o pagbabago ang magaganap sa kanilang buhay. Kaya lahat po ng bahagi ng mensahe, pambungad, katawan, at saka yung pangwakas, napakahalaga po nito. Paano ipapaliwanag ang mensahe? Ayan po yung tinatalakay natin ngayon. Susunod, paano paggawa ng aplikasyon, pagsasabuhay, at yung pangwakas. Maaari matapos na po natin itong 2 bahagi nito sa susunod na linggo. At pagkatapos po, itutuloy na po ito. Konti lamang yung lesson, paano naman yung paraan ng pagtuturo. So natuto ko ng gumawa ng mensahe, paano naman yung paraan ng pagtuturo. Sa Bible College, tawag po namin dito, practice preaching. Isang semester po ito sa Bible College. Kaya lang, maiksi lang po yung mga lesson, kaya lang marami po itong practicum na ginagawa sa amin. Nung panahon na nasa Bible School po ako. So, bigyan lang po natin ng buod yung ibang mga napag-aralan na natin patungkol po sa pagpapaliwanag
So paano po ipapaliwanag yung atin pong mensahe? Unang ginagamit natin ay yung kahulugan. So sa kahulugan, karaniwan natin ginagamit ay diksyonaryo para malaman yung kahulugan. Pero meron pa pong mas higit na mahalaga sa diksyonaryo, yung po tinatawag na diksyonaryong pambiblia o Bible Dictionary. Kasi yung pong mga salita na nasa Bible, iba yung kahulugan sa pangkaraniwang salita natin sa panahon ngayon. Kaya kung gagamitin natin yung diksyonaryo pang-Bible na merong Hebreo sa Matandang Tipan, Griego sa Bagong Tipan, eksakto yung pagbibigay natin ng paliwanag dun sa sinasabi mismo nung tagapagsalita o sumulat ng aklat sa Biblia. Hindi po tayo malilihis o maliligaw. Kaya mahalaga po yan. Pangalawa, pagsasalarawan. Ibig sabihin, mayroon kang isang bagay, pangyayari na sinasabi o lugar o tao, paano mo siya bibigyan ng isa sa larawan nang wala ka namang isang bagay na pinapakitang larawan. So, kailangan, ito po yung mga bagay na pwede nating ibigay sa pagbibigay ng pagsasalarawan. Ano yung laki, yung hugis, yung kulay, yung bahagi, yung gawain, mga bilang. Ito po yung pwede nating gamitin. Nabanggit ko po sa inyo yung salita sa Bible na ilaw o liwanag. Dalawang klase po yan sa Greek. Yung salitang luknos, yung po yung maliit na parang Aladdin's lamp. Yari sa putik na pinatigas, nilalagyan ng olive oil, yung dulo ay nilalagyan ng mitya. So yun po yung pinaka ilawan nila. Sa English, ang tawag po dito, candle. Pero ang alam natin, pag sinabi sa salitang candle, kandila na wax candle na ginagamit natin pagka brown out o dinadala sa sementeryo. So wala po sa Bible na ganong klase ng ilawan na kandila ang ginagamit. Bagamat ang translation sa English ay candle. So yung luknos, yun po yung ginagamit nila. Sa isang salin din naman, meron pong ginagamit, pareho lang ang translation, ilawan, liwanag, pero ang Greek po nito ay lampas. Ito naman po yung sulo. Kaya mahalaga para yung pong pagpapaliwanag natin, pagtuturo natin, eksakto sa sinasabit na gaganap sa panahon na nangyari yung tinatalakay natin. Hindi ho natin gagamitin yung kung ano yung kaisipang meron tayo ngayon sa nakikita natin at sa alam natin kahulugan ng salita. Kaya medyo malalim, masusi, masalimuot yung paggawa po ng mensahe. Pangalawa, pagsasalaysay o narration. Meron po tayong tatlong bahagi kung paano ipapaliwanag ang isang bagay. Una, yung tinatawag kong biografiya o biography. Ikinikwento natin yung buhay ng isang tao sa Biblia o isang pangyayari sa buhay ng isang tao sa Biblia. Pwedeng yung Kristiyano, hindi Kristiyano, Hudyo, mga makasalanan, hari, depende po sa uri ng tao na tinatalakay natin. So ngayon, meron po sa Bible minsan na magkakapangalan. So meron po minsan ako nakita na nagtatalo dalawang kabataan bago pa lang sa Bible school. Sabi yung isa, si Saul ay apostol. Sabi nung isa, hindi. Si Saul ay hari. Sino? Tama. Pareho silang tama. Ang problema, yung isa ang tinutukoy, magkaiba lang sila ng istasyon. Yung isa, sa Bagong Tipan, si Saul na naging Pablo, na naging apostol. Yung isa naman, si Haring Saul sa Matandang Tipan. So, minsan, may mga magkakapangalan. Kaya, hindi pwedeng, ito yung pangalan. Ilalagay ko ito, katangian niya. Ibang Saul na pala yung sinasabi o iba na palang tao yun. Kaya dapat naiintindihan po natin. Kaya sa Bible Dictionary, pag gumamit po kayo, halimbawa sinabi Saul. Tapos bakit merong mga paragraph na iba-iba sinasabi sa Saul? Minsan, iba-iba kasi yung Saul na yun. Hindi isang tao lang. Minsan 3, minsan 5. Kaya mahalaga po naintindihan natin yan. Pangalawa, yung kasaysayan o history. So ang Biblia po ay isang aklat ng kasaysayan. Kasaysayan
ng mga Hudyo kung paano sila makitungo sa Diyos o paano makitungo yung Diyos sa kanila. Gayon din po kasaysayan ng mga Hentil, kabilang po tayo. Okay, so mayroong bahagi doon na pwede mong alamin ano yung mga nagaganap. Kung nagaganap itong bagay na ito sa Biblia, ano naman yung nangyayari sa world history? Kaya yung pong pangyayari sa Biblia, nakaugnay po yung tinatawag nating mga world empire, mga pandaigdig na imperyo. Meron po tayong Assyrian Empire, Egyptian Empire, Mesopotamian Empire, meron po tayong Syrian Empire, Persian Empire, yung kay Cyrus, tinalakay po natin nakalipas na linggo, Greek Empire, at saka po Roman Empire. Yun po yung panahon ng ating Panginoon Kristo. So kaya sa pag-aaral ng Bible, hindi lang yung Bible talaga pinag-aaralan, kasama po yung kasaysayang nagaganap sa daigdig. May kinalaman po ito. May connection po yan. Pwede po tayo magpaliwanag mga bagay na may kinalaman sa pangyayari o current issue o current events. Halimbawa, ano ba yung nangyayari sa Pilipinas ngayon? O ano ba yung nangyayari sa Nueva Ecija o sa bayan ng San Antonio? Pwede niyong gamitin bilang paraan ng pagpapaliwanag para na ilalarawan ng tagapakinig yung ating sinasabi. At tama yung kanilang paglalarawan. Sumunod po ang paghahalintulad o analogy. Halimbawa po, pinag-usapan natin pag-ibig ng Diyos. Ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan. So anong paghahalintulad pwede natin gawin? Pwede natin gawin yung pag-ibig ng isang ama o ng isang ina, kung paano siya nagbibigay ng panahon, ng kaisipan, ng kanyang lakas, ng kanyang buhay, at minsan nagsasakripisyo para sa kalagayan, kapakanan o kaligtasan ng kanyang anak. So paghahalintulad. Ito po, ilang sample lang po na ginawa ng Panginoon Jesus sa paghahalintulad. Kasi lahat po ng sinasabi ko dito, may mga sinasabi din ng Panginoon Kristo. Ganon din siya magturo, magpaliwanag. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayo ang asin ng sanlibutan. Ako ang tinapay ng buhay. Kung paano si Jonah ay nasa tiyang isda, gayon din naman ang anak ng tao ay mapapasailalim ng lupa 3 araw at 3 gabi. Binanggit po ng Panginoon Jesus. Sinabi ni Jesus kay Pedro at sa kanyang mga kasamahan, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. So tinalakay po natin yon. Kaya yan po yung paghahalintulad sa mga bagay na natural na magagamit po ninyo sa mga bagay na spiritual. Sumunod ang pagsipi o quotation. Ano po ba ang kahulugan? Ito ay paggamit ng eksaktong salita mula sa isang kilalang tao, aklat, pag-aaral o dokumento upang suportahan ang iyong mensahe. So ito po, napakahalaga. Napakatibay, napakaganda para magbigay ng hindi lang kulay, pagpapatibay dun sa mga puntos o argumento na sinasabi mo sa iyong mensahe. So ano po ito po yung mga kahalagahan. Nagbibigay ng kredibilidad o otoridad sa sinasabi mo. Hindi iisipin ng tao, sa'yo lang yan, ikaw lang yan. Hindi, kasi meron kang pinagbabasihan. So karamihan naman, sinasabi natin sa mga ganito, hindi kasi nila alam yun. Ngayon, pinapaalam natin na ito'y totoo, at hindi lang sa akin galing ito yung mga ebidensya. Halimbawa, base sa batas, base sa sulat ni ganitong tao, o sa base doon sa sinabi ng kilalang tao, maaaring sa siyensya, maaaring sa kasaysayan, o iba pang antas ng karunungan. So pinapalakas ang argumento, nagdadagdag ng impact o lalim sa iyong mensahe, nagbibigay po ng inspirasyon, at nagpapakita po ng lawak ng iyong pananaliksik. Hindi ko natin pwede sabihin sabi nga nung may nagsabi nga, ganito sinabi niya. So, mahirap yung wala tayong pinagkukunang eksakto.
Kasi isipin tao, baka gawa-gawa mo lang yan, invento mo lang yan. Kaya, hindi ko po alam kung napapansin ninyo, pagka nagtuturo po ako, lagi po akong mayroong ganyan mga binabanggit na quotation. Minsan sa siyensya, minsan tungkol sa exercise, minsan tungkol sa mga spiritual na bagay, sa kasaysayan, tungkol sa edukasyon. Yun, napaliwanag ko po sa inyo nakalipas sa linggo, yung iba't ibang mga quotations na ginamit ko, ngayon, nagagamit ko po talaga yun sa mga sermons po natin. So, isa lang po yung gusto kong sabihin sa inyo dito, at napakaganda po nito para po sa mga estudyante, lagi ko itong ginagamit. If you are interested to learn, no one can stop you. If not, no one can help you. Pagka interesado kang matuto, walang makapipigil sa iyo. Pero pag hindi ka interesado, walang sino mang taong makatutulong sa iyo. So, pag natuturo po ako sa kabataan patungkol sa pag-aaral, lagi ko pong binabanggit ito. Hindi yung teacher mo ang susi ng tagumpay mo. Yung layunin ng puso mo kung interesado ka. Hindi mo pwede sabihin kaya hindi ako natuto kasi teacher namin absentero. Hindi, tamad ka. Kasi kung babasa mo lahat ng karunungan mo sa tuturo ng teacher mo, paano nga kung tamad? Paano kung absentero? Dahil ala ka nang nalaman, ganun ka na lang. Pero kung talaga interesado ka, mauuna ka pa nga mag-aral dun sa guro mo. At sigurado pag nagturo yun, meron kang hindi kumbinsido o parang nagdududa ka, magtatanong ka na magtatanong. Bakit? Interesado ka. So sa pananampalataya, lalong-lalo na ganun din. Kung interesado tayo, mananalangin tayo, mag-aaral tayo sa salita ng Diyos, dadalo tayo, kasi interesado ka. Pag hindi ka interesado, kahit dalawin ka pa sa bahay, kahit doon ka pa i-Bible study, ala rin mangyayari. So nasa puso talaga natin nagsisimula. So yan po yung kahalagahan ng paggamit ng quotation. Sa lesson po natin ngayon, patotoo o testimony. Lagi po natin ginagawa yan dito sa pulpito at pagka tayo po mayroong anibersaryo. Pero sa atin, karaniwan lang natin ginagawa, dalawa lang. Patotoo patungkol sa kaligtasan o pagpapala. Pero maraming bagay na pwede tayong ipagpatotoo. So ano po bang kahulugan nito? Ito ay personal na kwento o karanasan na nagpapatunay sa mensahe ng isang tagapagsalita. Ito ang nag-uugnay sa puso ng tagapagsalita at ng tagapakinig. Hindi lang nakikilala kanila kung sino ka doon sa sinasabi mo patungkol sa iyo o karanasan mo, nalalaman nila yung pagkatao mo, nalalaman nila yung karunungang nagawa mo na pwede rin nilang gawin sa buhay nila na pwedeng maiiwas sila sa kapahamakan o madala sila sa tagumpay. Ang kwento sa buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa kaniyang karanasan o sa karanasan ng ibang tao. So ito po ay nagbibigay ng kredibilidad sa mensahe mo. So kapag ikaw mismo ay nakaranas ng iyong sinabi, nagkakaroon ng bigat ang iyong mensahe. So halimbawa po, paano magtatagumpay? Maaaring sa isang bagay. Paano bumangon sa kabiguan? Ay, kung meron po kayo na karanasan na paano kayo nagtagumpay, paano kayo bumangon sa kabiguan, malaking bagay po ito. Kasi karamihan po ng mga tao natututo sa mga bagay na tunay na nangyari. Na pwede palang, kung ganun pala gagawin ko, ganito mangyayari sa akin. Kaya napakahalaga po nito. Nagiging konkretong halimbawa ang mensahe. So ang konsepto po ay maaring abstract, mahirap ilarawan. So ang patotoo ay konkretong larawan. Halimbawa po, sa halip na sabihin nating mahalaga ang pagtitiyaga. Subalit ito po, mas malakas kung may kwento kung paano ka nagtiyaga at nakita ang resulta ng iyong pagtitiyaga. So sa halip na sasabihin mo lang yung tinatawag generalization, pangkalahatan, magpakabait kayo. Teka, maraming paraan ng pagpakabait. Di ba? Ano bang kabaitan yung gusto mong tukuyin? Kailangan maging tinatawag po tayo specific. Matuon tayo sa sentro na gusto natin ipahayag at pagbigay tayo ng halimbawa na pwede nilang gayahin. O meron silang aral na matututunan. Nagpapalakas po ng koneksyon sa tagapakinig.
Kapag ka nagbahagi ka ng tunay na karanasan, nakaka-relate ang tagapakinig. Nakikilala nila ang iyong pagiging totoo, nababawasan ng distansya sa pagitan ninyo ng tagapakinig, ang pagiging bukas ng iyong pagkatao ay mahalagang sangkap sa tagumpay ng mensahe. Kasi nakikita dun sa patutuo mo, yung binagong buhay sa iyo ni Kristo. At kung paano ka namumuhay na isang Kristiyano. Ngayon, pwede rin po tayo magbigay ng negatibong patutuo. Halimbawa, nung tayo hindi pa Kristiyano, meron tayong kasalanang nagawa at paano tayo napahamak. O bata pa lang tayo sa pananampalataya, may ginawa tayong akala ng tama, mali pala. So bakit ba mahalagang sabihin natin yan? Para hindi na sila mabiktima ng mali nilang akala. O, tayo po, nagkikwento sa anak natin, anak, huwag mong gagawin yun. Nung araw, ganito nangyari sa akin. So yung aral mo, madaling maintindihan ng anak mo. Alam bakit? Kasi nai-imagine niya yung nangyari sa buhay mo. Ako, nung ginawa ni Papa to, gano'n nangyari sa kanya. So hindi na mauulit. Kasi nga naipaliwanag mo na nangyari sa buhay mo. Ngayon, kung hindi mo kinento, tapos may pangyayaring yun din ang magiging desisyon niya sa palagay niya ito yung tama. Ano mangyayari? Mapapahamak siya kasi hindi niya alam. Hindi niya natutunan. Kaya hindi ho lahat ng patotoo puro positibo. Kahit dito minsan sinasabi sa inyo, may mga bagay na pagkakamali na nagkaroon sa buhay ko, sinishare ko. Para nun, kung mangyari sa inyo yung gano'n, magkaparehong sitwasyon, hindi nyo na susundan yung damdamin ninyo na yun kasi yung ginawa ko, kaya ako nagkamali. O ngayon, nung nalaman nyo, pala ginawa ko yun, gano'n mangyayari sa akin, nabigyan na kayo ng babala para hindi na po natin gawin. Nagbibigay ng inspirasyon. Ang patotoo ay hindi lamang impormasyon, ito'y patunay na posible ang pagbabago. Maraming tao nangangailangan ng pag-asa. Minsan ang iyong kwento ang magsisilbing liwanag sa kanilang sitwasyon. Katunayan, ito pong bagay na ito, kahit sa kwentuhan lang, maski hindi kayo nag-preach, nagtuturo, pwede niyong gamitin. Mapapakinabangan po yan. Minsan po, may kakwentuhan ako, napag-usapan yung anak, ngayon, may nagkwento ko, sabi niya, pwede ko palang gawin sa anak ko yan Maganda yung ginawa ko na yan hindi ko naiisip yan Kwentuhan lang yun, hindi ka nagyayabang, hindi ka nagmamalaki, hindi mo naiisip na makatutulong pala sa kanya, pero kwentuhan lang, meron siyang aral na natutunan buhat sa iyo. So mga tips patungkol po sa patotoo, ang prioridad sa patotoo o ilustrasyon ay ang Biblia. Pag sinabi ko sa patotoo, hindi lang karanasan mo, karanasan ng ibang tao sa buhay, pwedeng karanasan ng mga tauhan sa Biblia. Pwede po natin gamitin yun. Natural, sasabihin natin kung sinong tauhan yun. So kung meron po tayong ginagamit na patotoo o ilustrasyon, ang unang-una na iisipin natin o i-research natin, meron ba sa Biblia ang ganitong sitwasyon? Kaparehong pangyayari? Kung meron, yun ang pinakamaganda at pinakamahalagang pwede natin gamitin. Pangalawa, yung sarili nating karanasan. Kasi yun, hindi mo i-memoryahin, hindi mo na i-research. I-rehearse mo lang sa sarili mo bago mo ituro para nun yung pagkakasunod-sunod maging maayos, organisado yung salita mo, hindi balik-balik o paulit-ulit o palaktaw-laktaw. Pangatlo, ay yung pong karanasan ng ibang tao. So yan po yung paraan ng pagbibigay ng patotoo na epektibo po sa paggawa ng mensahe. Huwag laging patungkol sa iyo ang patotoo. Meron po akong, tunay po itong pangyayari, kwento lang sa akin ng isang kaibigan ko. Sabi nung, sa teacher naman po ito, hindi po sa San Antonio, teacher po itong tinutukoy, hindi niyo po rin po ito kilala. Sabi niya, ito yung magtuturo na lang sa amin si Sir Lagi na lang buhay niya sinasabi. So, tuturo siyang subject, lahat ng kanyang mga ilustrasyon, puro sa buhay niya.
Bakit po hindi maganda? Hindi naman sinabi nating mali ang buhay mo ginamit. Bakit hindi maganda? Kasi pag sobra na, maaari sa'yo, hindi naman ang layunin mo yung magmalaki, magmayabang, maitaas yung pangalan mo. Hangaan ka, purihin ka. Hindi talaga ang nasa puso mo. Pero, pwedeng isipin nung ibang tagapakinig mo. So kung alam natin yung sasabihin natin eh pwedeng maging negatibo ang dating sa kapwa natin, pwede nating huwag na lang sabihin. Bawasan natin yung sasabihan natin. Para noon, makaiwas po tayo dun sa akala natin naging pagpapala, hindi pala. So maraming pwede tayong gamiting paraan, huwag lang puro sarili natin. Siguraduhin totoo at hindi pinalabis yung patotoo. Ano ba yung tinapatawag natin pinalabis sa English po, yung exaggeration. Halimbawa po, pinagalitan mo yung anak mo. Ilang milyong beses ko na ba sinabi sa iyo, huwag mong ginagawa yan. Milyon? Dami naman. So yun po yung mga tinatawag ng exaggeration. So, kung ano yung eksakto na mga pangyayari, yun lang. Huwag nating pagandahin para lang humanga o matuwa yung mga tao. Kung ano yung totoo. Ano po ba kung mayroong isang bagay na mali sa maraming pelikula? Ito po ako naging biktima. Download po ng download ng mga movie, ng mga biography based on true story. Yeah. So bakit ko pinapanood ito? Hindi ko dahil sa mahilig ako manood ng movie. Pinapanood ko kasi meron akong aral na matututunan base sa tunay na pangyayari sa buhay ng ibang tao. Maging masama man yan o hindi, meron kang aral na matututunan. Kung masama siya, alam mo, ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Dahil mapapahama ka. So ngayon, nung pong may isang pong akong pinag-aralan, pero ko muna, maganda nga ito Gusto kong makuha yung detalye. So ni-research ko ngayon sa internet yung pangalan ng bida. Nung binabasa ko, hindi naman pala nangyari sa kanya yung yung iba dun sa sinasabi sa pelikula. Pinapaganda nila. Bakit nila pinapaganda? Kasi sila kikita. Yun po yung problema. Ngayon, naalala ko po yung isang patotoo na yung po nag-preach sa atin dito, si Pastor Joseph. Ano yung teleserye na tungkol sa tunay na pangyayari? Mga buhay ng tao? MMK. Maalala ko kaya, yun ba yun? Okay. So ngayon, sabi, nung pinuntahan siya, gustong ipalabas yung buhay niya dahil nabalitaan nga na kung paano siya talaga nabago ng Panginoon. Dati talagang samang tao. Sa kanilang kwentuhan, okay na sana. Pero nung sabihin sa kanya na, babaguhin natin to, ganito ang gagawin natin, hindi pwede. Kung hindi nyo ilalabas yung katotohanan at hindi yung Panginoon ang maluluwalhati, hindi ako interesado sa pera ninyo, hindi ako interesadong maipelikula ninyo. Kung paanong pilit, kung paanong offer, ginagawa sa kanya, hindi na siya pumayag. Bakit? Kasi nga, kunyari, totoo, niloloko mo rin yung tao. Pero sino ba nakikinabang? Hindi naman talaga ikaw Sila. Bakit? Sila nakikita natuwa sila sa'yo dahil yung episode mo napanood. Pero sila ang bida. Walang talo. Mayroong halo na pampaganda. Kaya tinabangan po ako. Kaya lumubay na ako. Dati ipon ako ng ipon. Nood ako ng nood sa paniniwalang eksakto, accurate yung mga sinasabi. Hindi pala. Kaya mag-ingat po tayo kapag nagagamit po tayo ng mga kwento. Okay? At minsan, may nakita tayo sa YouTube at ako napeki na rin ng ilang beses. Meron pong tinatawag dun sa pag-research sa internet yung fact check. Minsan nakala natin totoo yung news. Tapos ikikwento natin, tapos hindi pala totoo, fake news pala. So marami po tayong fake news ngayon. Kaya bago tayo maglabas ng impormasyon, i-check natin doon sa fact check. Ito isang bagay, madalas po itong mangyari. Yung sa My Day, ano pinopost? Diba, Mr. So-and-so died today. Diba yung mga namatay? Pati nga si President Duterte, sinabi, namatay, di ba?
Namatay na pala ako si President. Chinek ko sa fact check. O hindi naman totoo. Minsan tayo at minsan may nagsesend din sa akin, Pastor, ganito po nangyari. O minsan kamag-anak ko, kapamilya o sino mang kaibigan, ako ganito nangyari. Kasi excited silang ipabalita yung mga nangyari. Nangyari din sa akin ngayon. Tapos pag tinignan mo dun sa fact check, hindi pala totoo. So tayo pa'y naging mensahero ng fake news. Bagamat hindi naman natin gusto, kaya lang, napeke kasi tayo. So siguraduhin totoo at hindi pinalabis, iugnay ito sa pangunahing mensahe. Sabihin, huwag tayong magsalita lang para may masabi, siguraduhin natin kailangan sabihin itong bagay na ito, pagpapalinaw dun sa isang bagay na pinapaliwanag natin. Panatilihing malinaw at may aral. Hindi lang po ang layunin ay magpatawa. Minsan may mga nakakatawa, normal lang. Minsan may nakakaiyak, normal lang. Pero huwag naman natin gawin katawa-tawa yung paggawa ng mensahe para lang ang layunin natin magpasaya. So ang layunin natin ay may pahayag ang salita ng Diyos para mabago ang buhay nila at maluwalhati yung Diyos. Hindi ho ang layunin natin ay magpaiyak o magpasaya. Ang layunin natin, maituro yung salita ng Diyos. Pang-anim, statistics. So ano po ba yung statistics? Mga bilang na nagpapakita ng linaw at pagkakaakop sa isang pangyayari o bagay. Tumutukoy sa koleksyon, pagkakaiba, pagkakatulad, pagsusuri, o interpretasyon ng isang bagay ayon sa numero ng datos o katumpakan. Ano yung datos? Ito po yung data. Yung katumpakan, yung facts. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng pasinungalingan o pasubalian dahil ito totoo, 100%. At meron kang basihan. So nagbibigay po ng kredibilidad kapag may datos ang iyong sinasabi. Mas nagiging kapanipaniwala ka bilang tagapagsalita. Ipinapakita nito na nag-research ka, hindi lamang opinyon ang ibinabahagi mo, may batayan ang iyong argumento. So nililinaw ang mensahe, ang statistika ay tumutulong upang gawing konkreto ang abstract na idea. Halimbawa, sasabihin mo, maraming nangyari ganito. General po yun malabo po yung ano nyo. Kailangan, ang tanong, ang isip na tao, gaano karami? Marami ba talaga? Kasi halimbawa, mayroon siyang alam na impormasyon patungkol doon. Kunti lang naman yung alam ko, ba't sinabi niya marami? Pero kung meron kang basihan, halimbawa, sinabi mo, ito po ay 75% ayon sa ganitong sinasabi. At yung nagsasalita o yung tinutukoy mo na nagsabi ng 75%, talagang may kredibilidad na institusyon o tao, wala silang masasabi sa iyo o maipipintas o hindi sila magdududa sa sinasabi mo kung totoo ba ito o hindi. Kaya mahalaga po yung statistics. Nagpapalakas po ito ng panghihikayat o persuasion. Sa persuasive speech, sabi po dito, mahalaga ang ebidensya. Ang statistics ay nagpapatibay ng argumento, nakakatulong sa logical appeal. Nagpapakita ng katotohanan kaysa emosyon lamang. So kapag pinagsama ang kwento, na nandun po yung emosyon at statistics, ay nakakakumbinsing ka sa iyong tagapakinig. Kaya mahalaga po yan. So nagbibigay po ito ng impact. Tamang numero ay maaaring gumising sa kamalayan ng tagapakinig. Halimbawa, bawat 40 segundo, may isang taong nagpapakamatay sa mundo. Ang ganitong pahayag ay may bigat at nakakaantig. So nagpapakita po ng lawak ng issue. Minsan hindi natin nakikita ang kabuuan ng problema hanggat walang datos. Ang statistics ay tumutulong upang maunawaan ang trend at makita ang detalyeng kaganapan. So ito po, mga halimbawa sa Bible. Sa Gawa 2:41, sabi po dito ni Lucas, yung nagsitanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at ang araw ding yaon ay nadagdag sa kanila ang may 3,000 kaluluwa.
Kung sinabi mo lang, maraming naligtas. So sa imahinasyon ng tao, ilan lang iisiping naligtas? Siguro pinakamarami 100, 200 nakinig. Pero dito, 3,000. Amang-hamang. Iba po talaga ng panahon na yun. Pag mayroong tagapagsalita pag may nangangaral ng salita ng Diyos, lalo na po noong 17th century, pag binabalitaan silang dumating yung ganung mangangaral, naku, pupuntahan po ng tao yan. Dudumugin, dadayuhin. Ngayon, dinadayo na lang mga rock concert, mga musical concert, mga band, dadayuhin, magbabayad pa, nakatayo lang habang nanunood at nakikinig, pero sa salita ng Diyos, mag-imbita ka, naka-aircon, mayroon pang pamerienda minsan, hindi ka papupuntahan. Noon, isang mensahe, 3,000 naliligtas. Ngayon, sa 3,000 mensahe mo, isa lang ang pwedeng maligtas. Kasi iba na yung panahon po natin ngayon. Sa Mateo 14:21, at ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki. Bukod pa ang mga bata at mga babae at mga bata. Pag pinag-aralan po natin ito, lang po, may kadugtong yan. Okay, ito po. Mateo 14:20 at 21, bagamat ito po ay sa Mateo din, sabi po dito, at nagsikain silang lahat at nangabusog at ang kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. So, pansin niyo po, ilan yung nasikain? 5,000 kalalakihan. Sa pagbilang po ng mga Israelita o Hudyo, ito po yung kanilang panuntunan. Ang tinutukoy po rito kalalakihan, 20 years old pataas. Hindi ho kasama yung kababaihan, hindi ho kasama yung mga kabataan. Kaya kung 5,000 yung kumain, 20 years old pataas na lalaki, gaano kaya karami babae na nandun? Humigit kumulang sa ganun ding bilang. Natural, nasa 10,000. O yung kalahati na lang, 7,500. May mga bata pa. 19 and below. So ilan ang pinakain? Mahigit 10,000. O humigit kumulang sa 10,000. So ganun po sila sa pagbibilang. Tapos, ano ba yung kinain? 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda o 5 pirasong isda, 2 pirasong tinapay? So alin man doon sa dalawa? Yun lang ang pinanalangin ng Panginoon, pero lahat ay kumain at ang sabi ron, nagsikain silang lahat, nangabusog silang lahat, at mayroon silang pinulot na mga pinagputol-putol. Gaano karami natira? 12 kaing. Sumobra pa. Samantalang ilan lang yung pinanalangin ng Panginoon. Kaya doon, yung himala na yan, makita po natin kung gaano po masasabi natin tunay na kamangha-mangha. Dahil higit pa doon sa ating inaakala. Okay, ito po na naging message ko po noong 2021, kung di po nagkakamali, o 2022. Ang pamagat po nito ay patungkol po sa paksa ng pagpapakamatay. So, nag-research po ako at ito po yung ginawa kong introduction. So, babasahin ko po sa inyo. Sinortcut ko na para hindi masyadong marami babasahin. So, ayon po sa talaan sa buong daigdig, ay mayroon pong humigit kumulang sa 800,000 tao ang nagpapakamatay taon-taon. Ibig sabihin po nito, 40 tao ang nagpapakamatay sa bawat 40 segundo. Sa Amerika, natala ang 48,000 taong nagpapakamatay taon-taon. Ibig sabihin, 121 tao nagpapakamatay sa bawat araw o 1 tao nagpapakamatay sa bawat 12 minuto. Ang pinakamarami po nagpapakamatay
na lugar sa bansa sa buong mundo. Una ay South Korea, Japan, Belgium, at saka Finland. Yung Pilipinas, ang 42 tayo. So maganda po, di ba? Magandang pakinggan kasi accurate yung sinasabi mo. Merong basihan. Noong po taon 2020, natala po ang 400 o 4,420 ang nagpakamatay. Noong 2019, 2,808 ang natalang nagpakamatay. Ano po makikita natin dito? Nung pumasok yung pandemic, halos na doble ang nagpakamatay. Bakit? Sa depression. Problema sa kaisipan. Sobrang kalungkutan. Sinabi rin po, 2021 hanggang 2022, nasa 400 na mag-aaral ang nagpakamatay. Isang taon po yan, higit. At sa bawat isang babae nagpapakamatay, 4 na lalaki ang nagpapakamatay din. Mas marami sa kalalakihan. So kaya, kung titingnan po natin ito, mabubukas ka talaga. Saka magiging interesado ka dun sa paksa. Ganun pala. Hindi ko alam na ganyan nangyayari. Di ba? Kasi tayo, pag nakabalita rito, sa loob siguro isang taon, mga 2, 3, o isa lang nagpakamatay. Kasi nabalitaan natin sa gabing San Antonio hanggang buong Nueva Ecija. Nadadami lang pag madalas tayo manood ng news sa television. Di ba? Pero ganyan pala kadami sa buong mundo. So ito po ay para sa Pilipinas, pang-ayon po sa pag-aaral tungkol sa pagpapakamatay, pinakamaraming uri na ginagamit ng tao sa pagpapakamatay ay pagbaril sa sarili. 40%, 30% yung mga nagbibigti, nasa 16.7 yung uminom ng lason, 13.3 yung tumatalon sa gusali, at sa loob ng bahay, nasa 73%. So ngayon, ang turo ko po ito, ang sinabi ko, isa po sa punto, bakit nagpapakamatay ang maraming tao? Anong dahilan? So bibigay mo lahat ng mga dahilan. Anong solusyon para makaiwas ng hindi humantong sa mga depression? Ito yung mga dahilan. Ito yung mga pamamaraan. So lahat ng mensahe natin, ang layunin ay maging solusyon sa pangailangan o maging solusyon sa mga kasalanan. Makatugon sa mga suliranin kung paano ito masusolusyonan. Yun po ang layunin ng mensahe. Bagaman may mga nangangaral, pagagalitan ng pagagalitan ng mga miyembro, ganito kayo, ganyan kayo, matatapos yung mensahe, puro ganun lang. Ano natutunan? Wala, nasaktan lang. Minsan, sa magulang, ganun din. Sasabihin mo ng anak mo lahat ng mga mali niya, pagagalitan mo ng pagagalitan, pero kung wala kang naituro kung paano niya aayusin yung buhay niya, anong silbi nung naging galit natin? Wala, di po ba? So ang layunin ng pagdidisiplina para masolusyonan yung problema. Ang layunin ng pag-aaral ng salita ng Diyos para masolusyonan yung problema at matugunan yung pangangailangan. Kaya doon po dadating yung kahalagahan ng pangwakas at saka aplikasyon. Ngayon, narinig mo na yung mga katotohanan, paano mo isasabuhay? Ano yung mga sistema, pamaraan na gagawin mo? Ito po halimbawa sa Bible, at nung mapakinggan ko po ito sa isang tape, preaching po ni John Maxwell, ako po ay humanga talaga kasi napag-aralan ko na itong paksa na to, pero hindi ko naisip yung ganong lalim nung ginawa niyang pag-aaral. Ito po yung sinasabi. Si Rebecca ay nag-alok ng tulong kay Eleazar. Sino po si Eleazar? Isa po sa mga alipin ni Abraham na pinapunta siya sa isang bayan para ihanap ng mapapangasawa si Isaac. So nanalangin itong si Eleazar na, Panginoon, kung pinagpala mo, magdala ka dito ng isang babae na magpapainom sa akin kasi merong balon dun At ako'y aalukin niya. At ibig sabihin, ito na yung nilaan mong mapapangasawa ng anak ng aking master, sabi nitong si Eleazar. So ito na ba yung pangyayari? At ang babae ay may magandang anyo, dalaga, na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon at tumakbong sinalubong siya ng alilang katiwala na sinasabi, makikinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga.
So malayo po pinanggalingan ni Eleazar. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. At pagkatapos na kanyang mapainom ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom silang lahat. So marami siyang dala. Katunayan, sigurado po ito dahil sa sobrang layo ng pagbiyahe, meron din siyang kasamahan na hindi binanggit sa Biblia. At ibinuhos na dali-dali ang kaniyang banga sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigib at inigib ang lahat niyang kamelyo. So pansinin po natin, ito po ay paghahalimpulan ng halimbawa. So marami po siyang kamelyo, bagamat hindi sinabi kung 10 yung kamelyo niya. Okay po? So ang kamelyo ay umiinom po o nakakainom ng 20 galon ng tubig sa isang inuman. Dami nun. Ngayon, dahil 10 yung kamelyo, ilang galon yung mainom nila? 200 galon. Iigibin mo isa-isa yun. Gaano katagal? Gaano kabigat? Gaano kahirap? Di mo pa babae ka pa. At pagkatapos po, sabi doon, ang isang banga ay naglalaman ng 5 galon. Ibig sabihin, yung 2 galon ay nangangailangan ng 40 beses na pag-igib. At pagkatapos, ang isang pagsalok, tansyahan lang po ito, kung 3 minuto, bababa ka pa sa balon, babalik ka pa, at 4 na pong balik, gaano katagal siya nagpainom ng 40 beses na balik? 2 oras. Hindi simpleng trabaho. So kaya pag talagang inaaral po natin maigi bawat salita, bawat nagaganap, bawat pangyayari, bawat lugar, bawat bagay na sinasabi sa Bible, inaalam talaga natin ng malawakan at malaliman, mamamangha ka. Pero kung hindi natin naiintindihan, parang ang dali lang sabihin, lalagpasan lang natin sa paliwanag, kaunti lang pwede natin masabi kasi hindi natin alam yung lurok, yung lalim. May pinaghahandaan po akong lesson para po sa mahal na araw, patungkol po dun sa pasakit o sugat at pagdurusa na naranasan ng ating Panginoon Hesus. Doon, magkakaroon po tayo ng panibagong pananaw doon sa nangyari sa Panginoon Hesus Kristo. Ganun pala yung dinaanan niya. Pero yung nakikita natin karaniwan sa pelikula, maliban lang doon sa The Passion of the Christ, medyo mas realistic doon po. Pero yung mga unang sinapelikula patungkol sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus, para bang ang gaan dalin, ang gaang isipin. Pero pagka nakita natin yung tunay na para bang nasaksihan natin yung pangyayari, nakakalunos ng damdamin. Parang dinudurog yung puso mo. Bakit? Kasi ganun pala. Kasi naintindihan mo na Para bang nandun ko sa aktual na pangyayari at nakita mo lahat ng detalye. Kayong po kagandahan may mga statistics, may mga pagbibigay halimbawa, may mga pag-research sa kasaysayan, sa larangan po ng medisina, arkeolohiya, malaking bagay po ito para maunawaan natin ang salita ng Diyos. So dito po tayo magwawakas. Ito po, ginamit ko rin po ito nung ating pasimula patungkol po sa paggawa ng mensahe. Okay. So ito po, sa statistics po ng aircraft accident, the-research ko po ito mismo sa aviation, 32% ng aksidente ng eroplano ay nagaganap kapag nag-take off. Ano yung nag-take off? Pinaandar mo yung makina, pinatakbo mo sa runway, bago siya umakyat. Lumipad. Yun po yung take off. Yung lumipad pa lang gano'n. Okay? So yun po yung take off. Pag sinabi po natin cruising, ito po yung, ang nililipad po ng eroplano, lalo na yung malalaki, nasa 30 to 35,000 feet above sea level. Yan po ang natural na taas ng nililipad ng malalaking eroplano.
nasa 10% lang yung mga na-aksidente. Pero, mga kapatid, kung isipin natin, ay, salamat, malapit na, lalanding na kami. Nabalitaan niyo po ba sa Tawi-Tawi? Siguro po mga 3 taon na lumipas. Yung C-130, military plane po ito, palanding na. Nakalanding na. Kumiwal-kiwal yung aeroplano, lumabas doon sa runway, pumasok doon sa sa maraming punong kahoy, at sumabog yung aeroplano, marami pong namatay. Mga sundalo, mga asawa, pamilya ng sundalo. Wala natin, dali lang. Pero pinakamalaki, 58% ng aksidente. So ngayon, isipin natin ngayon, Pastor, ano kinalaman niya sa mensahe? Kinalaman sa Bible yan. So wala nga, directly. Pero indirectly, ito po yung paghahalintulad. Pansinin po natin. Kung paano na may 3 bahagi yung paglipad ng aeroplano, take off, cruising, landing, yung ating mensahe, meron pong introduction, body, at conclusion. So yung pong introduction, to be take off ka pa lang eh. Saglit lang yan, sa 3 to 5 minutes. Pero yung maiksing oras na yun, napakahalaga para madala mo yung tao sa pakikinig at paniniwala sa sinasabi mo. Ngayon, umaabot po karaniwan, 35% of minutes, yung pong ating katawan ng mensahe, yung kabuuan ng mensahe. Tapos pagka lumanding na tayo, nag-conclusion, doon din, nasa 3 to 5 minutes, tapos na yung mensahe natin. Pero pansinin natin sa aeroplano, ito yung pangalawa na pinakamaraming aksidente. Nangunguna yung paglanding, pinakamakonte yung cruising, yung nasa elevation ng 30 to 35,000 feet. Alam niyo po ba sa paggawa ng mensahe? Halos parehong-pareho, hindi lang yung percentage. Okay? Kasi karamihan ng mga gumagawa ng mensahe, nakakonsentrate sa katawan. Pero hindi nabibigyan ng panahon, hindi nabibigyan ng tuon kung paano gagawa ng introduction. Kaya sa totoo lang po, mahaba po yung pag-aaral ko pagka sa body, pero pagka sa introduction, talagang masusi, maingat na maingat. At lagi mong iisipin po dito, makakatugon ba to dun sa tuturuan ko? Ma-appreciate ba nila? Maunawaan ba nila? Matatanggap ba nila? Makakakonekta ba sa kanila? Yun po lagi mong iisipin. Kaya meron po ako nabasa, sabi nung nagsulat po patungkol sa paggawa rin ng mensahe sa wikang English. Ang sabi po niya, kapag hindi mo nakuha ang atensyon ng isang tao sa loob ng 1 minuto, huwag mo nang asahan makukuha mo pagdating sa katawan ng mensahe. Kailangan yung unang-unang minuto pa lang, nakuha mo na siya. Kasi pag nakuha mo siya, susunod sa iya dahil may inaabangan na higit mo pang sasabihin na ikasisiyan niya, na makatutugon sa kanya. Kaya napakahalaga ng mensahe. So ngayon, pag landing na, maiksing oras lang din, ito pala yung pinakamarami. Pag hindi tama yung paraan ng pagbibigay mo ng pangwakas, parang nawala ng kabuluhan yung pambungad at katawan ng mensahe. Kasi hindi niya alam kung anong gagawin niya. Paano gagawin ko niya? Paano sistema o paraan para masunod ko yung sinasabi mo? Magawa ko, mangyari sa buhay ko. Ano ba yung pwede kong gawin? Paano ko magagawin? Paano may pamamaraan? So, mahalaga po yung conclusion. Meron po tayo, papaliwanag ko po ng buo yan sa susunod natin na sa susunod na Miyerkules para po maintindihan po natin kung gaano kahalaga. Dalawa po yung tuturo ko, conclusion kasama po yung general application kung paano isasabuhay. So yung kadetalihan po ng conclusion sa susunod na Miyerkules. So ba't po natin pinag-aralan ito? Meron po sa inyong mga guro, meron po sa inyong mga preacher, meron po sa inyong mga Sunday school teacher, mga kabataan na nag-aaral, napakahalaga po nito para sa buhay natin. At kahit hindi po kayo church worker, lalo sa mga estudyante, nagre-report kayo sa school,
kapag ka kayo nag-aral, pag nagtrabaho naman kayo, halimbawa, managerial position yung sa inyo, supervisor, lagi ka nagsasalita. So kung alam mo yung tamang paraan, hindi ka magiging katawa-tawa doon sa mga nakakababa ng posisyon sa'yo. Di ba? Kung epektibo yung paraan ng pagsalita mo, mas madali sila makaunawa, mas madali silang sumunod, makakaiwas tayo sa maraming problema, maayos yung komunikasyon. Bakit? Kasi alam mo yung gagawin mo, alam mo yung sasabihin mo. Kaya, final po natin, patungkol po dito sa paggawa ng mensahe, sa darating ng Miyerkules. Sa susunod na Miyerkules, pagkatapos po noon, maiksi lang po yung lesson, pero patungkol naman po ito sa kung paano ka tatayo, magsasalita, kikilos, para tama yung sinasabi mo, tama yung paraan ng pagsabi mo, tama yung ginagawa mo sa harapan ng mga tagapakinig. So, maraming salamat. Dito po tayo nagwawakas. Bago po tayo tumayo, baka po